Bago sumuko si Senator Enrile, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang motion na i-dismiss ang mga kinakaharap niyang kasong plunder at graft at maging ang kanyang hiling na makapagpiyansa. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang hiling ng dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes na itigil muna ang pagdinig sa kaso. Live mula sa Sandigan Bayan, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, sa pagbasura nga ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga mosyon nitong si Senador Enrile, sinabi ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi naman daw malabo at in fact klaro at malinaw yung akusasyon ng plunder ng Ombudsman laban kay Senador Enrile sa kanyang mga co-accused. At binasura rin nga ng Sandigan Bayan 3rd Division yung mosyon naman nitong si Attorney Gigi Reyes para pansamantalang itigil yung proseso laban sa kanya. Tulad ng kanyang mga kapwa-akusadong senador, pinaaresto na rin ng Sandigan Bayan si Senador Juan Ponce Enrile para sa kasong plunder. Order of arrest is issued against Senator Juan Ponce Enrile. The second one is Jessica Lucila G. Reyes. The third one is against Janet Lim Napoles. The fourth one is against Ronald John Lim. And the fifth one is against John Raymond De Asis. Isa-isa na kasing ibinasura ng Sandigan Bayan ang mga mosyon ni Senador Juan Ponce Enrile. Una, ang kanyang kahilingang i-dismiss ang 172 milyong pisong kasong plunder na isinampas sa kanya ng Ombudsman noong Hunyo. Sabi ng Sandigan Bayan, may sapat na dahilan o probable cause para isalang sa paglilitis si Enrile. Denied for lack of merit. Hindi rin pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni Enrile na payagan siyang makapagpiyansa. Sabi ng korte, maaga pa raw para sa isyong ito dahil wala pa sa jurisdiksyon o hindi pa nasasaklawan ng korte si Enrile. Natagalan ang paglabas ng arrest warrant laban kay Senador Juan Ponce Enrile. Ito ay matapos tiyakin ng isang maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na bago sila magpalabas ng warrant of arrest ay babasahin daw niya muna isa-isa ang lampas 9,000 pahina ng dokumento laban sa senador. Wala pang itinakdang petsa para sa pagsasakdal o arraignment ni Enrile. Inuutos din ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto sa iba pang akusado sa kasong plunder, kabilang na ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Ibinasura na rin kasi ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Attorney Reyes na itigil muna ang pagdinig sa kaso dahil sa petisyon na kabinbin ngayon sa Korte Suprema. Sabi ng Sandigan Bayan, nang iutos daw dati ng Korte Suprema na iparaffle na ang mga kasong isinampas sa Sandigan Bayan, pahiwatig daw ito ng Korte Suprema na dapat magtuloy-tuloy na ang mga proseso sa mga kasong kaugnay na manumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Jessica, kung bibilangin mo yung panahon simula nung ma-raffle yung kaso noong June 13, ay bumilang din yung Sandigan Bayan na 3rd Division ng tinatayang 3 linggo bago sila nakapaglabas ng arrest warrant laban dito kay Senador Enrile, Attorney Gigi Reyes at iba pang co-accused nila doon sa plunder case na isinampa ng Ombudsman. Jessica? Joseph, dun sa pagbasura ng mga motions na i-file ni Senator Enrile and the other respondents or accused, no? Ano na nangyari doon? Well, understandably, itong motion to dismiss graft and plunder, syempre tuloy yun kasi the process is already going on, di ba? Yung ibang motions na final nila, ano ang mangyayari doon? Alright, because for context, no, may dalawang motion. At least itong si Senator Enrile at isa itong si Attorney Gigi Reyes. Those motions have been denied. So, ibinasura na yan ng Sandigan Bayan. Ang sabi nila doon sa, halimbawa, doon sa motion ni Attorney Gigi Reyes na ipatigil ang pagdinig laban sa kanya because meron silang case sa Supreme Court. Ang sabi ng Sandigan Bayan, well, hindi naman tini-RO ng Supreme Court yung proceedings dito. So, ang ibig sabihin nun ay may express or indirect, indirect in term. Indirect na pagpayag yung Korte Suprema na ipagpatuloy yung procedure. So, right now, because these motions have been dismissed, we are going to proceed with the trial proper. Dangan nga lamang, wala pang schedule ng arraignment o pagsasakdal para sa mga Senator Enrile. Jessica? Okay. Si Attorney Reyes, ano mangyayari sa kanya? Non-bailable din yung kaso sa kanya, no? So saan siya i-detain, Joseph? For the meantime, no, kanina ay, although that will be Sandra's story later, pero ang sabi sa atin dito kanina ng Sandigan Bayan 3rd Division is for the meantime ay i-detain siya dito sa Sandigan Bayan for 3 days. Kasi
ang order ng Sandigan Bayan is sa BJMP Detention Facility. Pero gusto munang malaman ng Sandigan Bayan kung may sapat ba silang kakayanan para i-detain itong si Attorney Reyes dun sa kanilang posibilidad. Pending that report from the BJMP, ay dito muna pansamantala sa basement mananatili itong si Attorney Gigi Reyes sa Sandigan Bayan, Jessica. Okay, yung bang mga justices or whoever will decide no kung saan dapat ma-detain itong si Senator Enrile, are they in touch right now with Camp Crame authorities? Kasi sa report ni Rafi kanina, no, ngayon nasa PNP General Hospital si Senator Enrile, pero nag-uusap-usap daw yung kanyang private doctors at yung mga doktor ng ospital kasi there's a possibility daw na baka dalhin sa iba pang ospital. Yun yung, I suppose, a private hospital. You know, when we ask si Attorney Dennis Pulma, no, yung clerk of court ng 3rd Division, about the possibility nga na maghumingi or ilagay sa ospital muna itong si Senator Enrile, ang sabi niya sa atin kanina dito ay may karapatan naman or may discretion naman yung PNP kung saan nila gustong ilagay muna itong si Senator Enrile, kung saan siya ilalagay pansamantala o i-detain. At ang kailangan lang nila ay report from the PNP CIDG na ganun nga yung ginawa nila. As to whether the court will approve of that setup, ay malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Pero ang naging karanasan natin dun sa dalawang other senators, no, halimbawa ang naalala ko kay Senator Bong Revilla, ang sinabi na nila pagbalik ng warrant dito sa Sandigan Bayan, sinabi nila sa court na nasa sa PNP Custodial Center. And the court just acceded na okay, dyan na lang natin siya ilagay. Jessica. Okay, and I understand, was it the Sandigan Bayan also who agreed na dun sa request ni Senator Enrile na wag ilabas yung kanyang mugshots? Well, meron na tayong nabasa nga na request ng pamilya, no, but primarily because ang kukuha ng mugshot, no, ay ang PNP officials or PNP natin ay naka-address yun sa kanila. Yung sa Sandigan Bayan, of course, baka i-communicate din ng PNP na there is such a request from the family of Senator Enrile kasi yung pagbalik ng warrant or yung return of warrant ay kasama kasi minsan, no, yung mga mugshots na bumabalik dito sa Sandigan Bayan. But because of this happening, medyo late na yung booking process dito kay Senator Enrile. We might be able to see the returns of the warrants by Monday or Tuesday, Jessica. Okay, kasi dun sa dalawang senador, no, Enrile, Estrada and Revilla, na nauna, na-publicize yung kanilang mugshots. How is it different now with Senator Enrile? Although, of course, we understand, no, where you know, the family has to make that request and syempre someone has to decide on it. But we just want to know, meron bang pinagkaiba sa ganito, Joseph? You know, I was at the Sandigan for the whole day, no, hindi ko alam kung ano yung naging response ng PNP leadership doon sa request nitong si Senator Enrile as far as his mugshot is concerned, Jessica. Sorry, I don't have any information on that matter. Okay, maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.